being here. Of course, Daddy Greg. Steven Huerta, Todd, Bonso, hello. Thank you for being here. Kumusta? Sally Cells. Thank you, Bonso. Red Robin, hello. Nakikita niyo ba yung title ng interview na to? Ate, miss you. How are you? I'm doing good. Kumusta? Ikaw, kumusta ka na? So, our guest today is no other than the mommy, the mother of Jessa Saragosa. So, Jessa Saragosa is a Filipino celebrity, and her mom is gonna be my guest today here on Klingcash Voice. It's okay. Awa ng Lord, cute. Oh, cute ka naman talaga, bunso. Cute na cute. Tinutok ko yung fan here kasi medyo mainit. Asan ka na, Miss Eileen? How are you doing na, bunso, with your PK battles? Are you still doing PK battles every single day? Moxie, Angel V, Clara, Steve Carvey. Thank you for being here. Judith, Hillary, Mike, Miss Brown, thank you for being here. Hannah, Alyssa, Francie Danik. Oy, sandali. Share ko nga pala to sa ano. Ito sa ano. Kita makita. Ayan. Kita na ba? Ayan. Para talaga si Vilma Santos, uy. Diyos ko, ano to ba? Ang laki ng mukha. Guys, tap the screen and share the live. Andito ang mother ni Jessa Saragosa with us here on Klingcash Voice. Hi everyone! Ang lapit ko yata sa camera. Dapat lumayo ako dahil... Alam mo, minsan, hi po napapagkamalan ako. Carla Estrada. Tumatawa. Oh, yeah. My gosh! Yeah, I could see that. Kumusta? I am doing good. Kumusta? Ayun, Hello. Okay, let's start na. Share the live, guys. It's now share mo to. Alright. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Klingcash Voice. And today we have a very special guest, the mom of the Filipino celebrity, Miss Jessa Saragosa. Well, yay! Miss Eileen, kindly introduce yourself to us. Hi guys, this is Miss Eileen. Meron din akong YouTube pero hindi ko masyado ngayon ginagawa. Pero ako po yung mami ni Jessa Saragosa and proud lola of Ada.
Jada Avansado. Ayan. Kumusta po kayo? Okay, so I want to start with how you and your loving husband met. Kasi parang papunta tayo doon, di ba? Like, paano lumabas ang isang Jessa Zaragoza. So, can you tell us, like, how did you meet your husband? Medyo complicated yung question na yan, pero I will share kung ano man. Yeah, whatever makes you feel comfortable. Yeah. Alam niyo, syempre, bata pa ako noon eh. Si Jessa and ang kuya niya is from my past. From a man that is not my husband. Oh, is it? Medyo masalimuot yung pangyayaring yun, pero sa ngayon kaya ko nang ikwento ito, pero noong araw, yeah, You I don't can't. have to. Yeah, but I'm okay. Don't worry about it. Oh my gosh, I'm getting goosebumps. Parang Yeah. normal lang na tanong. Oo, unang question. Pero it's okay. Alam nyo, pagbata ka pa, marami kang pagkakamali. And yung pagkakamaling yun, hindi ko kino-consider as ako yung nagkamali. Kasi parang nai-push ako papunta doon sa hindi ko gusto. May nangyari sa akin hindi maganda. So, I will not elaborate kung ano yun, pero yun yung nangyari. Tsaka alam nyo, si Jessa, siguro talagang binigay ni God sa akin kasi yung dad nung panganay, hindi na kami nagkikita eh. Pero yung mother ko, adopted lang kasi ako. So, Huwag naman yung lang. kasi ako, pag anak ko, hindi ko masyadong ipupush dun eh. Yung parang gano'n. Pero, nandun na yun. And marami rin akong panapasalamat sa nag-ambon sa akin, sa mom ko and dad ko. Kasi, kung wala sila, wala ako ngayon. So, anyways, sabi ng mom ko, kasi pinagtataguan na siya, hindi siya binibigyan ng sustento para sa bata, dun sa panganay. Sabi niya, ikaw makipagkita para magbigay. One time lang. Hindi ka bibigyan pag hindi ka sumama. Pagsama ko, nabuo ang Jessa Zaragoza. Oh my God. Nabuntis ako, nanganak ako. Tumakbo na, wala na. Tumakbo na sa Amerika. So, mukha kaming kawawa na parang, alam mo yung nasa squatter area kami. Sobra, nakaiyak yung story. Parang parang si Cinderella. Parang si Cinderella. Papasimula pa lang talaga. Grabe ka. Alam mo nga, pwede nga pelikula talaga eh. Pero, siguro one sweet day, mangyayari yun. Kaya sabi ko, itong batang to siguro, alam mo, nung pinagbubuntis ko yun, syempre, unexpected yun. Andyan, tumatalon ako, nagtatumbling ako, dinadaganan ko, pinupukpuk ko, sinusuntok ko yung tiyan ko. Sabi ko, bakit nangyari ito? Tapos sinisisi ko yung nanay ko, ikaw kasi sinabi mo, ako pa yung kukuha ng sustento, tinamutuloy. Yung nanay ko naman, kasi wala siyang anak eh. Baog siya. Sabi niya, malay mo, babae yan, malay mo, swerte yan, tanggapin na lang natin. So, kaming dalawa ng nanay ko, hanggang yun, lumaki na yung tiyan ko, nakapanganak na ako. So, pagkapanganak ko, mga ilang buwan, sabi ng mom ko, naku, hindi naman pwedeng nandito ka lang nakatago sa bahay. Maghanap ka rin ng trabaho.
Imagine mo, nasa squatter area ko, dinanas kong lahat yan. Maglabandera, magmanicurista, manahi ng baby dress, yung mga smocking. Tapos, pagkatapos kong manahi, ang nagawa ko siguro mga 5 dosena na. Sabi nung amo, ulitin mo lahat yan, baliktad, mali. Oh my God. Alam mo, hirap na hirap ako, natahi ko na yung kamay ko, nadaanan na ng karayom at lahat. Nagmamanicure ako, nagpe-pedicure ako, lahat ginawa ko na. Sabi ko, Diyos ko, God, kahit anong gawin ko, hindi sapat. Hindi sapat. Tapos, yung tatay ko pa, nagkaroon siya ng, Hi, Nanette. Hello sa inyong lahat dyan. Yung tatay ko, may sakit siya, may diabetes siya. So, nakomatose pa. At kung ano-ano pa nangyari sa akin, ganun pala yun. Kapag ka nandun ka na sa puntong iyan, ako masasabi ko, I can, tawag dito, parang kaya kong isanla yung kaluluwa ko para sa mga anak ko. Ganon ang nangyari sa akin. May pinuntahan akong isang lugar, hindi ko nababanggitin kung ano yon. Yung lugar na yan, hindi maganda. Pero sabi ko, hindi ako para dito. So, umalis ako dun sa lugar na yan. Sabi ko, kahit ano mangyari, kakayanin ko to. Ang gabi, umuwi ako 2:00 na madaling araw. Nagpe-pedicure ako, nagmamanicure ako. Sobrang pagod na pagod ako. Sabi nga ng mga kapitbahay, wala ka na bang, kasi hindi ako nakapag-aral dahil alam nyo, nung nanganak ako sa panganay ko, 14 and a half lang ako. Imagine mo yung 14 years old, manganganak ka, ang sakit nun. Bago ka palang nagme-mens, bago ka palang gumigising sa mundong ito, na disgrasya ka na. Sabi noon nung nanay ko, Silya Electrica yun, kasi rape yun. Pero nung dumating ako sa bahay namin, first year high school ako, dumating ako, sabi ko, bakit ginigiba yung bahay namin? Nasa squatter area kasi tumutulo, umuulan. Sabi ko, Nay, bakit ginigiba? Sabi ng nanay ko, anak, yung tatay ng mga anak mo, hindi na natin yun ididemanda. Kasi ipapagawa niya tong bahay natin. Naging practical na lang daw siya. Sakit sa akin yun, pero tinanggap ko kasi para sa mga anak ko. Kasi pag umuulan, basang-basa kami, ginaw na ginaw kami. Squatter area talaga. Sobrang miserable life. So, tamang-tama nung si Jessa, siguro mga 8 months, ganyan. 7-8 months, mga ganyan. May nag-imbita sa akin, kaibigan ko, teacher siya sa Caloocan eh. Sabi niya, yung pinsan ko, magmamigrate na ng Canada. Merong parang farewell party ng mga medical student, yung mga nagdo-doktor. Biniro niya ako, malay mo, makakita ka ng Prince Charming mo doon. Sabi ko, sige, sama ako sa'yo. So, sumakay kami ng taxi, libre niya eh. Punta na kami doon sa party. Paalam ko sa nanay ko hanggang 11, kasi 7 nagsimula, so hanggang 11 ng gabi. Alam nyo ba, 2:00 na ng madaling araw, di pa ako nakakauwi. Andiyan na yung tumutulo na yung gatas ko, kasi alam ko nagugutom na yung baby ko. Which is si Jessa. Yeah. So,
Hi, Kuya Jay. So, sabi ko, kailangan ko na umuwi. Alam mo, hinahanap ko yung kaibigan ko. Sabi ko, asan ka na? Nagpunta. Nakita ko, nakabulagta doon sa sofa. Lasing na lasing. Pero yung mga bisita, mga disente, mga naka-uniform sila ng doktor eh. Kumbaga nag-aaral pa lang ng medicine. So, sa upuan ko, dun sa table ko, sa katapat ko, hindi ko alam yung pala yung magiging soulmate ko. Oh. So, sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi ko, kailangan ko na umuwi. Hindi ako makauwi. Wala naman akong pera pang-taxi. Ang layo-layo nito. Malabon kasi ako. So, sabi ko dun sa si Mike, yung husband ko. Sabi ko sa kanya, malayo ba yung bahay mo? Baka pwede back-end naman. Sabi niya, hindi ka na kailangan makiusap, ihahatid kita kahit saan pa yan. Wow. So, to cut the story short, nakauwi ako. Beke naman. Kaya naman, Kuya Jay. Oo. Ngayon, pag uwi ko, nakakatawa kasi yung lugar namin, itong kanan, mga mahihirap, mga squatter area sa Malabon. Yung kaliwa, yung mga may bahay, yung mga may properties. Although hindi sila super yayaman, pero magaganda yung bahay nila. Tinanong ako ni Mike, saan kita ibababa? Sabi ko, dito na lang. Diyan lang yung bahay ko. Nagturo-turo ako ng bahay ng mayaman. Miss Eileen, ha? Kasi nahihiya ako sa kanya. Sa loob-loob ko, di na naman kita makikita kailanman. Kaya okay lang. Pero sandali, nung time na yon, physically attracted ka na sa kanya. Hindi ako nag-iisip ng ganun kasi ang dami kong problema. Parang imposible sa akin maiinlab ang isang doktor. Alam mo yung ang baba-baba ng tingin ko sa sarili ko. Parang sino magtotoo? May 2 kang anak, ang bata-bata mo, nabuntis ka. Wala ka pang 15 anyos, nanganak ka na. Tapos ito pa, may pangalawa pa. Disgrasya lang si Jessa. Kumbaga bonus ni God. Munti ko na nga ipalaglag pero sabi ko lalong kasalanan yun. Sayang yung mga tao hindi na-miss nila to, yung ibang hindi umalis. Ang ganda ng story yun. So anyways, di nagturo ako ng... Nagturo ka na ng bahay. Nagturo ako ng bahay. Sabi ko doon, no? Nagkataon, kinabukasan ng umagang-umaga, siguro mga wala, siguro mga 7 or 8 bagong gising lang ako. So, may kumakatok sa pinto. Pag bukas ko ng pinto, Diyos ko, siya. Sabi ko, oh my God, paano ka nakarating dito? Paano kanya nahanap? Di ba iba yung bahay na tinuro mo? Tsaka nakakahiya, nagturo-turo pa ako ng bahay ng maganda, tapos nasa barong-barong akong butas-butas. Di doon palang hiyang-hiya na ako. Sabi ko, pasensya ka na, nagturo ako ng iba kasi pala ko hindi na kita makikita uli. Ba't ka nandito? Ayan. Sabi niya, nakalimutan mo yung gamit mo, yung plastic bag mo, tsaka yung payong mo, yung ganyan. Sabi ko, paano mo nalaman dito ka nakatira? Wala naman akong binigay na sa'yo, tinuro ko lang. Sabi niya, alam mo, ginawa daw niya, kumuha siya ng tricycle, sabi niya sa tricycle, hatid mo ako sa bahay ng maganda. Haba ng hair! Ang haba ng hair. Oo. Ayun. Sabi niya, makakalimutan ba naman kita? Ang ganda mo, charot. Ang ganda-ganda mo naman. Hindi, nung bata pa ako, ang taba, nasa pinakamataba ako ngayon, pasensya na po, pero babalikan ko yung pagka-sexy ko, charot. So, tawag dito, nung nandun na siya,
Sabi ko, paano mo nalaman? Yun nga, sabi niya, kumuha siya ng tricycle driver, binayaran niya, hatid mo ako dun sa bahay nung yung maliit siya, yung cute siya, yung petit, yung kulot yung buhok, yung ganyan. Si Ate V, sabi nila. Kasi ang tawag sa Malabon sa akin, si Ate V, nung araw. Diba guys, kamukha naman talaga niya si ano. Wala na, tumabahan na ng todo-todo. Type So- comment 1 kung sinong who else Well- na ano. Wala na. So anyhow, to cut the story short, pagbukas ko ng pinto, nandun yung Ruby Rodriguez naman tong isa. Wait ka lang, pagpayat ko, balikan kita. Maganda naman si Ruby, uy. Oh, sa bagay, no? Why not? So, ang nangyari, pagbukas ko ng pinto, nakita niya dun sa, ang tawag nung araw ha, kolong-kolong, parang crib. Nakita niya si Jessa. Anong kulong-kulong? Crib yun, crib, kolong-kolong ang tawag ng nanay ko. Yung mga nung araw, ang tawag nila dun sa ganun, crib. Kolong-kolong. Yung parang may rehas-rehas na ganun, kahoy. Ay, oo, yung parang rounded na ano, kada rehas. May ganun-ganon. Tapos sabi niya, uy, Kuya Jay, thank you, love mo ko ha. So sabi niya, sino yung batang yan? Sino yan? Alam mo, sabi ko sa kanya, anak yan ang pinsan ko, pinapaalagaan sa akin. Pero sinabi ko sa kanya, no, nagsinungaling ako, puro kasinungalingan. Sabi ko, may isa akong anak. Kasi hindi ko kayang ikwento dalawa, tapos parang magkukwento ko pa yung pinagdaanan ko. Sa Binangonan, yes. Hindi, sa Malabon muna. Yung Binangonan Rizal, dyan ako dinala ng husband ko. Taga doon sila. So ngayon, nung sinabi ko sa kanya, anak yan ng pinsan ko, bali pamangkin ko. Sabi niya, ang ganda naman, ang cute. Tapos, inabot lang niya, umalis na siya. Akala ko, yun na yung huli namin pagkikita. So, wala na. Di lumipas na. Tapos, mga ilang araw, itong kaibigan ko nag-birthday naman. Sabi niya, uy, samahan mo naman akong magsimba, birthday ko ngayon. Wait, is this the same friend na nalasing? Okay. Sabi niya, samahan mo naman ako, birthday ko ngayon, magsisimba ako. Sabi ko, saan ba yan? Doon daw sa Santa Cruz Church. Sabi ko, pakalayo naman, nasa Malabon tayo. Ayun, sabi niya, okay lang, minsan lang ito, samahan mo na ako. Sinamahan ko siya. Ngayon, nung nandun na kami, alam mo, may nangyayari sa katawan ko nung araw na hindi ko kayang i-explain. Hindi ko alam, natutraumatize na pala ako. Bigla na lang, out of the blue, mamamanhid yung mga kamay ko, manginginig ako. Tapos kung ano-ano naiisip ko. Kasi nga yung trauma. Nung araw, wala namang gagamot niyan eh. Tsaka kahit sinasabi ko sa nanay ko, hindi naman niya naiintindihan yun. Lalo na nasa squatter area kayo. Ako din hindi ko alam, may trauma ako. Nagkakaroon ako ng parang anxiety attack. Anxiety attack. Yun, panic attack. Pero nung araw, hindi ko alam kung ano yun. May mga episode akong ganun. Habang nagdadasal siya ng rosary, kalabit ako ng kalabit. Matagal ka pa ba? Sabi ko, nahirapan akong huminga, parang may nakadagang bato dito. Sabi niya, sandali na lang ito, alam mo naman yung rosary, ginaganong-ganon niya. Sabi ko, nahihirapan na ako. Alam mo, natumba ako sa harapan niya, nakaluhod siya dahil nagro-rosary nga siya. Tumumba ako. Sabi niya, uy, gumising ka, huwag ka ditong mamamatay. Sabi ko, dali mo ako sa ospital, hindi ako makahinga. Wait, how young was Jessa around this time? Mga 8 months. Talaga siya? Mga 8 months, yeah. Oh my gosh.
So, edi natumba ko. Sabi ko, dalhin mo ko sa ospital. Sabi, paano kita dadalhin sa ospital? Wala nga tayong pantaksi. Wala tayong pera. Sabi ko, sige na. Alam mo, kahit hindi na ako makabangon, talagang gumagapang ako. Inakay niya ako. Nagpara kami ng taxi. Sabi ko sa mamang taxi, parang awa mo na, babayaran kita. Paggaling ko, hatid mo ko sa ospital, hindi ako makahinga. Alam mo, napakabait ng Diyos. Yung mamang taxi driver, sabi niya, kahit di ka na magbayad, ihahatid kita. Ang dami pang mabubuting tao katulad niya. Sana makita ko siya ulit. So, to cut the story short, nakarating kami ng ospital sa MCU hospital sa Caloocan. Ngayon, pagpasok namin sa ospital, hanggang entrada lang kami ng ER, emergency room. Sabi, hindi ka pwede dito, wala kang pan-down payment, hindi ka tatanggapin. Kailangan ko ng oxygen, hindi ako makahinga, nanginginig akong ganun. Hindi daw ako tatanggapin. So, umupo lang kami dun sa bukana ng ospital, ng pintuan. Tapos, nagmamakaawa ako dun sa mga nurse. Hindi talaga, sabi, pasensya na, hindi amin tong ospital. Nung araw, pag wala kang pan-down, mamatay ka dyan, hindi ka nila papapasukin sa loob. Actually, yung story na yan, na-experience namin yan sa father ko. This was like 10 years ago. It's really sad. But go ahead, Ms. Amy. So, ang nangyari, sabi ko, halika na, umuwi na tayo. Nakikita nung kaibigan ko na kailangan ng putlang-putla ako, tapos hinang-hina ako, lupay-pay ako. Kasi ang baba ng oxygen ko dahil sa sobrang ninenervyos ba ako. So, pumikit ako talaga, nagdasal ako. Sabi ko, God, ikaw nang bahala sa mga anak ko, ikaw nang bahala sa akin. Hindi kami pinapapasok, uuwi na kami. Hindi naman kami makauwi. Sabi niya, paano tayo mag-jeep? Hindi nga kita kaya. Dapat magta-taxi na naman. So, sabi ko, magpahinga lang muna tayo. Maya-maya ng konti. Pag okay na ako, makakauwi na tayo. So, tama-tama may lumalakad na naka-uniforme, nakaputi, nakasalamin. Pagdilat ng mata ko, nagtama yung tingin namin. Sabi niya sa akin, nakakatawa pa nga ang pangalan ko, Michelle. Nag-iiyas ka pa. Oo, kasi ayoko talaga nung ibigay yung full information kasi nga wala sa hinagap ko magkakaroon kami ng relasyon kasi napaka-imposible. Para isang doktor, galing ng Hong Kong, doon pinanganak, pumunta ng Pilipinas para mag-aral ng medicine, iibig lang sa isang katulad ko. So, hindi ko ini-imagine yun, hindi ko iniisip. So, pagtingin niya sa akin, Michelle, sabi ko, Mike, tapos nakita niya umiiyak ako. Sabi, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi ako makahinga, ayaw akong papasukin dyan sa loob. Kailangan ko ng oxygen, pero hindi pwede, wala kaming pan-down payment. Ay, yung hinang-hina, nakita niya ako, halos lumupay-pay na ako talaga. Oo, black. So, nung nakita niya talagang kailangan akong i-admit, alam mo, siya nag-down payment, siya nagbayad ng lahat sa ospital. Oh my God. Oo, pagdilat kong ganun, nandun ako sa loob, may dextrose na ako, may oxygen na ako. Tapos, hinawakan ko yung kamay niya, pinalalagay ko dito. Kasi, naninikip yung hininga ko on and off eh. Parang mabigat. So, eto namang kaibigan ko, tinawag yung nanay ko. Nanay ko nasa sugalan. Mainit ang ulo nun dahil naputol yung pagsusugal niya. So, pagdating doon, naku, si Mike agad-agad ang inano niya, tinira niya. Hoy, sabing ganon, bakit mo hinahawakan yung dibdib ng anak ko? Hello, Chris. Bakit mo hinahawakan yung dibdib ng anak ko?
Sabi ko, inay, tinulungan ako, doktor yan, doktor si Mike, tinulungan niya ako dito. Wala akong pakialam, ganyan. Ikaw, wag mong hahawakan yung dibdib ng anak ko. Ililipat kong anak ko, walang niya, itong ospital niyo, mamamatay ang anak ko, hindi pa pinapasok. Ay ko, nandito na nga ako, inay, sa loob, huwag ka na mag-iskandalo dito. Alam niyo, yung matatanda nung araw, hindi yan makikinig. Yeah, oo. Grabe. They're Alam mo, really strong. sobra yung nanay ko. Inalis ako dun sa MCU Hospital. Di nag-taxi kami. Dinala naman ako sa Martinez Hospital doon sa may papuntang Tondo. Maganda naman yung hospital, malaki. Pero sabi niya, Hindi mas maganda kaysa doon sa where you were at, yung hospital na. oo, parang nagalit yung nanay ko dun sa ginawa kasi nila sa akin. Yung hindi ako pinapasok dahil walang down payment, yung ganun. So, sabi ni Mike, saan niyo pong hospital dadalhin si Michelle? Sabi niya, hoy, hindi Michelle ang pangalan ng anak ko, Eileen. Ganyan. At that point, Lalo akong inatake. Sabi ko, naku po, Diyos ko. Nakakahiyang-hiya ako. Nagsinungaling na ako sa bahay ko. Nagsinungaling pa ako dun sa pangalan ko. Pinagsinungaling ko pa si Jessa. Diyos ko, sabi ko, Diyos ko po, ano pa, nakakahiya na. Wala na akong iharap dito na mukha dito sa taong to. Alam mo, sabi ng nanay ko, wala kang pakialam kahit saan ko dalhin ng anak ko, wala kang karapatang malaman, ganyan. Tapos, umalis na kami doon. Nag-taxi na kami, dinala niya ako doon sa ibang ospital. Umiiyak ako kasi parang nag-guilty ako. Nagbayad na yung tao. Pinagalitan mo pa. Tapos, pinagmumura pa ako ng nanay ko. Nung araw, alam mo, ang mga magulang, malulupit sila. Pag sinabi nila. Hindi katulad ngayon, may freedom of speech ka na ngayon. Hindi ka pwedeng kantiin, hindi ka pwedeng paluin. Nung araw, kaya kang hagupitin, wala kang complain. O, wala magagawa. 1960 ako pinanganak. Imagine mo yung mga panahon nung araw. Meron ng iba, di ba, nilalagay sa sako. Mga ganun. Oo. Ako, pag halimbawa, sumagot ako sa nanay ko, yung tsinelas na plastic, tatampal yun sa bibig ko. Oh my Oo, God. malupit nanay ko. Tapos meron pa siyang yung stingray, yung buntot pagi. As in? Oo, lumalatay. Kasi minsan sumasagot ako. Kasi nasagot ko siya, sabi ko, sumalangit na ang kaluluwa ng nanay ko. Mahal kita, Nay. Kaya lang, sinishare ko to para may matutunan yung mga tao. So, sabi ko sa nanay ko kasi, ako, paglaki ko, hindi kita gagayahin. Ikaw, nagsusugal ka, sugarol ka. Sabi kong ganun. Hindi ako magiging katulad mo. Di ba sabi kung saan mo dinadala yung anak mo, kapag nakasanayan yan, magiging ganun din yan paglaki. Sabi ko sa kanya, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ako magiging sugarol katulad mo. Naku, pinagtampal-tampal yung bibig ko. Nung nakita niyang dumudugo na, tumigil siya. Oh my gosh. So, to the story short, nandun ako sa hospital sa Martinez Hospital. Gabi na nun, natutulog ako Pag dilat, alam mo yung parang half awake ka. Pag ganun po, parang merong dumaan ganun. Nakahinawakan yung kamay ko. Pag dilat ng mata ko, si Mike. Oh. Sabi ko, paano mo nalaman na nandito ako? Alam mo, sabi niya, thank you, Nanit. Sabi niya sa akin, alam mo ba, pang-4 o pang-5 ospital na itong pinuntahan ko. Nawawala na ako ng pag-asa. Hinahanap kita. Hinahanap ka talaga? Oh my goodness. Hinahanap niya ako talaga. Sabi ko, huwag ka magtagal dito. Baka yung nagbabantay sa akin, isumbong ka sa nanay ko. Mapapagalitan ako lalo. Mapapagalitan ako ng nanay ko. Ayan, okay na? Wala nang echo. Okay, yeah. Ayan.
So, ang nangyari, sabi ko, wag mo na akong dalawin ulit kasi takot na takot ako sa nanay ko. So, ang nangyari, nagsulat siya ng maliit sa papel ng telephone number niya. Sabi niya, kapag malakas ka na, tawagan mo ako. So, tinago ko yun sa punda ng unan. Niroll ko na maliit, sinuksok ko doon dahil pag nalaman ng nanay ko, pupurutin ako noon, tatampalin ako noon. So, nakauwi na ako, lumakas na ako. Isang araw, yung nanay ko, nasa sugalan. Wala kaming telepono, pero yung kapitbahay namin meron. So, sabi ko makikitawag po. Tinawagan ko yung number. Tapos, nung tinawagan ko yung number, puro Chinese, yung Parang sumas- operator or something. Una muna, may operator. Tapos, parang merong, kumbaga, basta may sumagot. Tapos, hindi siya kilala as Mike. Sabi niya, sabi ko, yung doktor, yung nag-aaral ng medicine sa MCU Hospital, ganyan-ganyan. Oh, you mean ganyan-ganyan daw. Yung pangalan niya sa Chinese. Sinabi ko, oo na lang kasi nagets ko na. Oo. Tapos, nung ibinigay na sa kanya. Sabi ko, to si Michelle, ganyan-ganyan. Sabi niya, Michelle ka dyan. Aileen pangalan mo. Sabi ko, sorry na. Ito naman, pasensya ka na. Kasi hindi ko naman akalain na magkikita pa tayo eh. Pero sabi niya, okay lang yun. So, sabi niya, kahit magalit yung nanay mo, dadalawin kita sa bahay niyo. So, pumunta na sa bahay namin. Ngayon, pagpunta niya sa bahay namin, yung nanay ko parang ayaw-ayaw niya. Bandang huli nagustuhan na rin niya kasi yung husband ko, meron silang business sa Binangonan, Rizal, meron silang balutan. Mga balot. Oo, balot. Oo. Hindi sila nagbebenta, nag-wholesale sila. Halimbawa, palengke ng Marikina. Lahat yon sa kanila nang gagaling ang mga balot. Palengke ng Paco, palengke ng Makati. Basta, sila yung nag-wholesale. So, maganda yung business nila. Tapos meron silang mga piggery, yung ganon. Ngayon, yung nanay ko, sabi niya, gusto niyo po ba ng balot? Akala namin bibigyan kami ng Akala namin bibigyan kami ng balot, mga 10, ganyan. Diyos ko, nung dumating siya, 300 itlog ng balot. Nasa kahon. Diyos ko, ang dami. Akala ng nanay ko, sabi niya, luto lang tayo. Kasi kami lang luto tayong 5, 10, ganun-ganun. Pinabayaan lang namin. Ayun pala yung balot, lumalaki pala yun. Nagiging sisiw. Hala, narinig ko, sabi ko, Nay, mate, nagtutweet. Pagtingin namin, nabasag na, puro itik na. Tapos, sabi ni Mike, magdadala po ulit ako. Sabi ko, hindi namin alam, nagiging itik pala yun. Kasi, pag 18 days na yung balot, ready na yan, balot sa puti na yan. Pag sumobra dun, pag 21, bubukas na yan magiging sisiw na. My golly. So, ayun, hanggang yung nanay ko nagtitinda ng balot. Gusto niya yun, nai-enjoy. At saka, syempre, lahat ng tao sa lugar namin, bumibili. So, nai-enjoy siya, kumikita siya. Hanggang yan na, regular na pumupunta si Mike. Tapos, sabi niya sa akin, aminin mo sa akin, kanino anak yan? Si Jessa daw. Sabi niya, mistisa yung bata. Yung pinsan mo, hindi naman siya, pero ang layo. Sabi niya, hindi yan anak niya parang anak mo yan Ayaw niya ganun.
ayun, sabi ko, siguro ito na yung huling punta mo dito. Sasabihin ko na lahat, pagod na ako magsinungaling. Ang dami ko ng pagsisinungaling sa iyo. Sabi ko, oo, anak ko yan. May nangyaring hindi maganda, pero nakaraan na yun. Sabi ko, tsaka kung pwede, huwag ka nang pumunta dito sa bahay namin. Kung pwede, last na to kasi naaabala ako. Sabi niya, bakit? Kasi nung araw, uso yung mag-Japan ka. Yung nanay ko gusto akong papuntahin ng Japan, magiging dancer daw ako dun. Sabi ng nanay ko, pupunta ako ng Japan para mapag-aral ko yung mga anak ko, para may pagkain, may future, yung ganon. Sabi niya, huwag kang pupunta dun, masama yun. Sabi niya, magkano ba yung kailangan ng nanay mo? Oh my gosh. Sabi ko, hindi ko alam. Pero, sabi niya, susubukan kong kausapin yung nanay mo na huwag ka nang papuntahin sa Japan. Lalayo ka, maiiwanan mo yung mga anak mo. Pangalawa, baka madisgrasya ka pa doon. So, nung pagbalik niya, inabutan niya ng pera yung nanay ko. Pero hindi naman yung maraming pera. Yung ba parang weekly, merong kaming panggastos, yung ganun. Alam mo, natouch ako sa kanya. Minsan pupunta yun sa bahay namin. Bubusina, hindi papasok. Kasi umagang-umaga yun, naka-uniform yun. Papasok yun. Hindi ba ang pagdodoktor ay 10 taon yan? Yeah. Pero noon, matatapos niya na yung 4 na taon eh. Tapos sabi niya bumusina siya. Sabi niya, hindi ako papasok. Tanggapin mo lang ito. So, nandyan na yung may nido, may S26, may mga bigas. Sabi ko, bakit mo ba ginagawa ito? Sabi niya, wala. Naawa ako sa inyo eh. Sa'yo, tsaka, you don't deserve what happened to you. Parang, sabi niya, maputi kang tao eh. Pero nandiyan ka sa sitwasyon na di mo naman ginusto. Parang na daw siya, parang lagi daw niya ako naiisip. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo pag-aralin natin yung mga bata, papakasalan na lang kita. Oh. Sabi niya, ako na lang magiging tatay nila. Kaya alam niyo, sobrang I didn't know. I'm sorry. hindi ko siya masyadong kilala. Pero nahulog na yung loob ko sa kanya kasi sobrang bait niya. Sino sa panahon ngayon, lalo sa Pilipinas, mag-aaral ka ng doktor, tapos mapupulot mo lang, may mga anak, tapos nasa squatter area, tapos ang daming problema. Pero in-embrace niya yung sitwasyon ko na talagang buong puso. Sabi niya, I'll marry you. Alam mo, dati wala akong idea sino ba ito. Tapos, ang bait ni God. Alam mo ba, isang beses, lumabas kami. Syempre, mga bata pa kami nun. Nakakaiyak kaya babaguhin naman natin ha. Medyo comedy naman ito. Hello, Mami Josie. Hello po. Nagpunta kami sa Biglang Liko. Nagbiglang liko kami. Thank you po. Nagbiglang liko kami. Tapos, yung sasakyan niya, nung uuwi na kami, ayaw umandar kasi tag-ulan, lumamig yung baterya. Sabi niya ba naman sa akin, sasakay ako, itulak mo ha. Imagine mo, nahihiya ako dun sa, di ba dun sa motel, may magbubukas nung parang garage. Oo. Thank you. Nahihiya ako, hindi ako makatingin dun sa mama kasi yung waiter. Kasi sabi ni Mike, yung isa sa kanan, yung ako sa kaliwa, magtutulak daw para umandar yung sasakyan.
Diyos ko po, ano ba naman ito? Naiinis ako. Sabi ko, pinagtulak pa ako, buiset. Tapos, sabi niya, bago kita hatid, dumaan muna tayo sa amin. Magpapalit ako ng sasakyan. Pag punta namin dun sa bahay na sinasabi niya, pagbukas nung gate na ganun, parang palasyo yung loob. Back to back ng kabilang parsada sa Biak na Bato dun sa Quezon City. Sabi ko, bahay? Asan ang bahay mo dito? Ay, ang daming bahay sa loob. Ang lalaki. Sabi niya, hindi ko to bahay, bahay ng tito ko. Kasi galing siya ng Hong Kong, nag-aral siya sa Pilipinas ng medicine. Doon siya nakartira sa tito niya. Nung araw, syempre, hindi ako exposed sa mga mayayaman. Sabi ko, sino ba yung tito mo? Ang yaman naman ito. Sabi niya, si Lucio Tan. Oh my gosh! Hindi ko alam kung sino si Lucio Tan. What the heck? Grabe! Alam mo, para akong si Cinderella na galing gusgusin, nasa Smoky Mountain, biglang hinango niya. Biglang, sabi niya, babaguhin ko yung buhay mo. Sabi niya, gusto mo bang mag-aral ulit? Gusto mo maganyan? Ang problema, nabuntis ako agad. So, sabi ko, hindi na ako mag-aaral muna. Hindi na, ayoko na ipagpatuloy kasi medyo late na ako. Parang babalik pa ako sa pag-aaral, medyo late na. Hanggang, ang inaral ko, dahil gusto ko yung mga makeup, hair cutting, and everything, nag-aral ako. 2 beses ako nag-aral, and I have my certification and everything sa Slims. So, nung araw, sikat na sikat yun. So, nag-aral ako ng bridal makeup, lahat inaral ko. 2005, inulit ko ulit yun. Nag-enroll ulit ako kay Ricky Reyes Learning Institute. Lahat, Yes, wow. inaral ko. Hanggang sumali ako sa mga competition ng hair cutting, makeup, and everything. Hulaan nyo, sino ang grand champion? Siyempre ikaw. Oo, meron akong natutunan sa buhay ko. Kapag ginawa ko ang isang bagay, gagalingan ko talaga. So, ganun yung ginawa ko kay Jessa. Sabi ko, pag kumanta ka, galingan mo talaga. Yung pagkanta, hindi lang buka ng bibig yun. Dapat galing sa puso mo yun. Your heart and soul. So, bago tayo dumating kay Jessa, ayan na, nagpakasal na kami, pinasok niya yung mga anak ko sa private school, sa St. Gabriel Academy, dun sa, may Caloocan. So, nag-iba yung buhay namin. Yung mga kaklasmate nung mga anak ko, mga anak ng mayor, anak ng senator, apo ng ganyan. Alam mo, pag binabalik tanaw ko, natutuwa ako kasi hindi ko naman sinadya, hindi ko ipinilit, pero ibinigay ng Diyos sa akin. Sobrang biruin mo, wala na kaming komunikasyon. Biglang meron pa pala. Yung nakita ko pa siya sa ospital ulit. So, It was really a destiny para sa inyong dalawa. exactly. Destiny talaga. Sobrang destiny. Tsaka, kayo ba mag-asawa? Minsan magkatabi kayo, nag-uusap kayo. Nakakasabay kayo ng sasabihin? Nangyayari, Oo. soulmate kayo. Ganon kami palagi tuwing mag-uusap kami. Yung pagbukas pa lang ng bibig namin, iisa yung iniisip namin, iisa yung salita namin. So, lumaki si Jessa, nakilala ang husband ko. Yun ang daddy niya. Kaya kahit ihain mo pa dyan, may magpakilala ako, daddy mo, ako ang ganyan mo.
kikilalanin kita. Biological dad, ikaw, pero ang tunay kong ama, si Dr. Mike Chong. So, ayun, lumaki siya na may yaya siya, may driver siya. Tapos, nagka-problema lang kami nung husband ko nung sinabi na ni Jessa na, Ma, gusto kong maging artista. Nung sinabi ko kay Mike, sabi niya, no. Kasi lahat sa pamilya niya, yung kapatid niya, doktora sa Chinese Gen. OB-GYN yun. Tapos, yung isa, commerce. Lahat puro titulado. Sabi niya, gusto ko mag-aral siya, makatapos siya, mag-aral siya medicine or anything na gusto niya para maging professional siya. So, sinabi ko kay Jessa, sorry, Shell. Kasi pangalan ni Jessa, Richelle. Rochelle. Oh, Richelle Ann. Rochelle Ann. Wow. Yeah. Tapos sabi niya, Ma, gusto ko maging Ate Sharon Cuneta. Gusto ko maging sino yung sikat na sikat? Si Vina Morales. Ma, pumayag ka na, please. Idol niya si Vina at saka si Sharon. So, gabi, alam mo, naawa ako dun sa anak ko kasi gabi-gabi yan. Susulat yan sa maliit na papel. Ma, parang awa mo na. Gagalingan ko. Kasi, talagang gusto niyang kumanta. Kikilabutan ka. 2 taon pa lang yan. Kumakanta ng ABC. Ang pumasok sa eskwela ang kuya niya. Thank you po. Ang pumasok sa eskwela ang kuya niya. Pag uwi ng kuya niya, edi minememorize yung ABC. Bukas, ang nakamemorize si Jessa. Wow. Nakakakilabot, kumakanta. At kapag may narinig sa radyong kanta, kakantahin niya na yun. Ang bata pa, hanggang lumaki siya sa simbahan, sa Baptist, kumakanta siya talaga. So, talagang ang first love niya ay singing. Tapos, sa school, grand champion siya sa singing contest. Nung araw, merong reprisa. Yung reprisa, parang lahat ng eskwelahan, kasi nasa Rizal kami, Antipolo, Binangonan, Cardona, lahat ng eskwelahan halos nag-singing contest. Pinangbato siya ng eskwelahan niya. Nag-grand champion siya. Sabi niya, Ma, di pa ba sapat ito? Ang dami ko ng medal, ang dami kong trophies. Sabi ko, ayaw talaga eh. Ngayon, isang araw, sabi niya sa akin, Ma, may piyesta dito sa Binangonan. Excuse me. Ano siya nun? Siguro mga 12. Wow. Sabi niya, Ma, 10,000 nung araw yan ha. 30 years ago. 10,000 Ma, bibigay ko yan sa'yo bukas ng umaga. Pasalihin mo lang ako dyan. Sabi ko, paano hindi tayo pwede? Papagalitan tayo, papa mo. Ginawa ko, naisip ko, yung kumari ko, sabi ko, Mari, samahan mo nga si Richelle. Samahan mo si Richelle, kakanta, sasali sa piyestahan. Alam mo, umuwi ng 2:00 na madaling araw, yung trophy, mas malaki pa sa kanya. Grand champion. Siya yung nanalo. Do you still remember kung anong kinanta ni Jessa nung time na yun? I know that was like a long time ago, but Ano yata? English or Tagalog? You'll never walk alone. Mataas yun. Grabe. Buong-buo yung boses niya. Ngayon, sabi niya sa akin, ayan Ma, binigay niya na yung pera. Tapos, ginawa ko, yung pera, binigay ko kay Mike. Nababasa ng dyaryo. Sabi niya, Toik,
Susu, susuhulan mo pa ako, ha? Susuhulan mo pa ako, ha? So, parang naramdaman ko na natuwa din siya kasi nanalo. Oo, like he's kind of like slowly like opening up to the idea. Exactly. So, nung una, sarado eh. Ngayon, parang umu-okay na ang papa niya. Ngayon, sabi ni Jessa, Ma, nagtatanggapan sa That's Entertainment. Yung kay Herman Moreno. Okay, yeah. Sabi niya, gusto kong mag-audition. Eh, para hindi halata, sabi ko doon sa kumari ko, samahan mo. Yung kumari mo na naman. Oo. So, nung sinamahan niya, pag uwi ni Jessa, matanggap na ako sa Sunday, meron yung sa Araneta Coliseum, ipapakilala na kami as That's Entertainment members na kami. So, big deal yun. Nung araw, parang asap yun. Parang ganun. Yung That's Entertainment. At saka lahat ng kabataan nangangarap makasali, makapunta dun sa That's Entertainment. Ngayon, edi pinakilala na sila isa-isa. Ngayon, nasa dyaryo. Jessa, ang pangalan pa niya nun, Jessa Quintanar. Oh, Ano lang yun? Kinuha ko lang, inimbento ko lang yung pangalan na yun, Jessa Quintanar. So, tama-tama umuwi na yung asawa ko galing sa farm. Kasi may farm kami. May piggery kami. Pag uwi niya, may dala siyang dyaryo. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, ano na naman ito? Sabi niya, si Richelle to eh. Si Jessa Quintanar. Oy, na naman. Pinokpok na naman ako. Sabi niya, paano mo nagagawa? Natatawa siya. Magaling ka talaga, para kang FBI. Paano mo nagagawa yan? Eh, hindi ka naman umaalis ng bahay. Sabi ko, yung kumari natin, ganun. So, parang unti-unti, natuwa din siya. Pero, nag-usap sila. So, nandyan ka na, pero pangako mo sa akin, tatapusin mo yung pag-aaral mo. So, to cut the story short, nabigyan naman siya ng magandang break dyan sa That's Entertainment, nakilala siya, at saka lagi siyang kumakanta kasi. So, nahasa siya ng nahasa. Hanggang isang araw, nakita siya ni ganito yan. Si Rading Carlos pala. Si Rading Carlos, manager ni Lorna Tolentino. Nagpa-makeup ako sa El Nino Apartel kay Fanny Serrano. Kasi magnininang ako. Wow. Ngayon, itong si Rading Carlos nagbebenta ng ensimada. Yung ensimada ng Nino Mulak, yung mulak, ensimada, nagbebenta, hindi pa sila ganun kasikat noon. So, ibinibenta ni Rading Carlos yun. So, naririnig ko dun sa tabi, sabi, oy, batang mistisa, sabi kay Jessa. Maputi kasi siya eh. Ang sakong nun, kulay pink, ang mga daliri, talagang puting-puti, parang labanos. Sabi, oy, batang mistisa, nasa ng mami mo? Gusto mo pa mag-artista? Nasa ng mami mo? Kakausapin ko. Tinuro, ayan po. Sabi niya, oh mami, ayan na nga, dinala na nga sa That's Entertainment, ganyan-ganyan, napasa na, and then everything, shortcut ko lang ha. Ngayon, nagkaroon ng problema. Oh no. Sabi ni Rading Carlos, malungkot ako pero masaya ako. Sabi ko, bakit po? Hinihingi ni Mina Aragon ng Viva Films si Jessa sa akin. So, nagparaya siya. Instead na siya ang mag-manage, naging Mina Aragon ng Viva Films. Okay. So, nung una, lagi kami pumupunta. Si Mina Aragon, asawa ni Vic Del Rosario. Wow. So, bata pa si Jessa, inalagaan na yan. From That's Entertainment, pa-apartment,
pakotse, driver, yaya, lahat si Mina Aragon. So, hindi kami nahirapan masyado. Ngayon, sabi niya, next in line ka na. Kasi noon, nung araw, Sharon Cuneta, Vina Morales, Donna Cruz. Next in line, Jessa Saragosa. How did it Pinalitan niya ang pangalan ni Jessa from Jessa Quintanar to Jessa Saragosa. si Mina Aragon ang nag-change? Siya ang nag-change. Sabi ko, bakit niyo po pinapalitan? Sabi niya, gusto ko sa billboard, mahaba, Jessa Saragosa. Oo, mas Maganda ang tunog. Artistahin, sisikat. Sabi niya, pinapangako ko sa'yo. Sabi niya, sa ganda ng boses ng anak mo, sisikat yan. So, nakaplano ang lahat. Lagi kami every Sunday. Nandun kami sa bahay ni Mina Aragon. Pinag-aral niya ng voice lesson. Pero bandang huli, sabi ni Jessa, Mama Mina, I'm very thankful. Pinasok mo ko sa voice lesson. Pero ayokong baguhin yung boses ko. Kasi pagka meron kang voice teacher, iibahin. Kumbaga, maganda. Oo. Kasi pwede mong gamitin yung chest, yung throat, yung ngalangala, yung ganyan. Marami naman siyang natutunan doon. Pero gusto niyang i-maintain kung paano siya kumakanta. Yeah. So, naintindihan ni Mina yon. Sabi niya, okay, stop na tayo sa voice lesson mo, pero gusto ko palagi kang magpa-practice, magaganyan. Ako lang nagturo sa anak kong kumanta. Yung mga flat, yung mga... Hindi ako ganun kagaling kumanta, pero may tenga ako. Kasi nung bata ako, sumasali din ako sa mga singing contest nung araw. Kung hindi ako na-disgrasya, isang artista na rin ako noong panahon ko sana, pero hindi nangyari dahil may nangyaring hindi maganda sa akin. So, I'm thanking God kasi pinagpatuloy niya sa anak ko yung dream kong maging artista ako. At saka, sabi ni Mina Aragon, maraming singer, maraming kumakantang magagaling, maraming bumibirit. Pero pansinin mo, pag pumikit ka, hindi mo sila makilala. Sino yun? Yeah. Pero pag pumikit ka, pinakinggan mo ang boses ni Jessa, dilat, pikit, dilat. Yeah. Kahit nakapikit ka, tunog Jessa Saragosa. Distinct yung voice. Yun talagang, sabi niya, you have the golden voice. Sabi niya, ipapolish natin yan and you will be a superstar. Sabi niya ganun. Next in line ka na. Kaya lang, may nangyaring hindi maganda. What was it? Inatake si Mina Aragon. Patay agad. Heart attack. Sumabog yung aorta niya. Sumabog. Parang yung pressure na muo, pumutok yung puso. Hindi kami makapaniwala. Iyak kami ng iyak. Iyak kami ng iyak. Sabi ko, paano na yung career? Paano na yun? Tsaka, ganun pala yung bubulagain ka ng yung wala sa hinagap mo na mangyayari. Pwede palang mangyari yun. Ang sakit. Iyak na iyak si Jessa. Siyempre, lumaki siya dun eh. Mama Mina ang tawag niya. Tinuring parang anak talaga. Sobrang nalungkot siya. Alam mo, sabi niya, Ma, gagalingan ko. Itong pagpasok ko sa showbiz na to, inaalay niya talaga kay Mina Aragon ito. Tsaka tuwing kakanta siya, tinatandaan niya lahat, naiiyak tuloy ako.
lahat yung mga sinasabi, Mga pangaral. guidance niya. Talaga. So, nung namatay si Mina Aragon, medyo liko ng landas yung daan, yung karir niya. Kasi usong-uso nun magpa-sexy ka para mas makilala ka, mas mabilis, sabing ganon. Tamang-tama nung araw, may in-offer sila na sabi dito, magpa-sexy ka lang para mas mabilis ka makilala. Kasi doon sa mga TV ng Viva Films, Di ba yung... pa-tweetams yung mga uso noon? Oo, at saka yung mga palab team, yung mga ganun. Bago ka pa makasingit dyan, matagal. At saka, para kang nasa isang hawla ng marami kayong paru-paro, isa-isa lang ang pinakakawalan. Hindi pwedeng lahat yan pakawalan. Kumbaga, napakawalan na si Sharon, nakalipad na ng maganda, napakawalan na si Vina, ngayon si Donna, susunod siya. Naun siya Mion kasi namatay si Mina Aragon. So, nagkandaliko-liko, sabi, wala itong masama, ano lang ito, parang ititis mo lang yung tao, sexy lang, ganyan-ganyan. Nagkataon, may binigay na pelikula sa kanya. Mga nganak ako noon sa aking bunso, 1996 yun, hindi ko malilimutan yun. Meron siyang ginawang pelikula, hindi ako kasama. Yun yung magbabasa siya sa ilog, parang wet look, pero walang bastos. Parang papakita lang na ganun and then tapos na. Pinagsamantalahan yun ng director. Nawala ka doon. Wala ako doon. Sabi, tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na yan. Malayo naman ang shot. Ganun-ganun. Ito namang anak ko, tinanggal niya. Tapos, hindi ko alam yun Yun nangyaring yun. Nung ipapalabas na, naku, nag-iimbita pa ako ng mga tao. Manood kayo yung anak ko. Ano tawag doon yung introducing na. Ganyan-ganyan. Kasi malaking bagay yun, introducing ka sa pelikula. Hindi ko alam, may ginawa sila sa anak ko. Nung napanood namin, natulala ako. Natulala kami lahat. Iyak kami ng iyak. Ano ginawa mo dito sa batang ito? Kaya, alam mo, kahit bagong cesarean ako, sinugod ko yung director sa CR. Ewan ko kung buhay pa siya ngayon Sabi ko, pakawalang, kahit umiihi siya. Kasi nung nasa shooting pinuntahan ko. Sabi ko, nasaan si Direk ganyan-ganyan? Nandun po sa CR. Kahit umiihi siya, wala akong pakialam. Makita ko yung tuy-tuy mong kapiranggot na yan. Talagang sabi ko, hoy, sabi ko, may anak ka rin babae. Ano yung ginawa mo sa anak ko? Ididimanda kita. Ididimanda ko kayong lahat. Minor de edad ang anak ko. Galing sa magandang pamilya yan. Pinalaki namin ng maayos. Bababuyin mo, yung mga hayop kayo. Mahal na araw yun, tumatawag ako di ko na babanggitin yung pangalan. Nawag na. Oo. Walang pumapansin sa akin. Hanggang si Jessa na-depress. Sabi niya, ayoko naman. Wala na akong mukhang iharap sa tao. Sabi ko kasi, bakit mo ginawa yun? Pero kahit bata Yeah. 16 lang. Sabi niya, hindi ko alam Sabi, malayo Kaya yung ibang nanghuhusga para sabihin, ay, anak mo, ganyan, ganyan. Hindi nila alam anong Yung behind the scenes. ano yung nangyari sa anak ko. Hindi nila alam kung gaano kasakit sa isang ina yung ganyanin ng anak mo. Alam mo, naging lalong, nung una, na-depress siya talaga. Ayaw niya na. Sa bandang huli, sabi ko, bumangon ka. Kailangan ipakita mo sa tao. Sabi niya, ayoko na magpelikula. Ayoko na magganyan, kakanta na lang ako. Tapos,
nasa recording studio kami, nakasalubong ko si Venny sa turno. Oh, wow. Ayan, kinuwento ko sa kanya yung pangyayari kay Jessa. Sabi niya, ang ganda ng boses ng anak mo. Halika, may ipare-record ako sa kanya. Oh my gosh, parang ito na yun. Ang bait ng Diyos talaga. Alam mo yung inaakay ka niya sa nagkamali ka natin, inaakay ka niya, inilalapit ka niya sa tamang tao. Yeah. Ngayon, nag-record na kami ng mga kanta. Tulong kami ni Venny sa turno, pero syempre siya yun. Lahat ng magaganda niyang kanta, sabi niya, ibibigay ko sa anak mo. Tapos, naalala ko pa yung bakit pa, nung nire-record ni Jessa yun, sabi ni Venny, Eileen, ikaw muna ha, meron lang akong overseas call. So, habang nire-record niya yun, ako yung nagtuturo sa kanya. Yeah. Paano mo gagandahan yung kanta? Paano mo ibibigay? papasok? Paano ka papasok? Sabi ko, ang pagkanta parang ano yan? Parang nakikipag-romansa. Yung parang imaginein mo yung sarili mo. Ito yung gusto mo. Ito yung ibigay mo yung lahat. Oo, yung Wholeheartedly, yung ganun. Pero, meron na siya eh. Magaling na siyang kumanta, pero yung hagod, yung timing, paano mo ipapasok yung soft, yung hard, yung birit, turo ko lahat sa kanya yon. Madaling turuan yan, magaling ang anak ko. Sabi niya, ma, kaya ko to. So, to cut the story short, natapos namin yung album. Pero, hindi ka pwede maglabas ng album nang walang producer. Si Venny, sabi niya, kaya ko mag-produce ng ilan, pero yung isang buong album, syempre, malaking halaga yan. Ngayon, nakilala ko naman si Aster Amoyo. So, sabi ko, Tita Aster, pwede mo ba akong tulungan kay Vic, kay Orly Ilacad sa Octo Arts? Kasi galing kami ng Viva eh. Magpinsang buo yun eh, pero magkalaban sila. Hindi naman magkalaban, kundi Octo Arts at saka Viva Films, may movies, may recording, pareho yun, gumagana nung araw yun, mga sikat sila. So, napunta kami kay Orly Ilacad, napakabait na tao. Sobrang bait. Nung una, nakakatawa. Siyempre, first time niya ako nakilala, ang kulit ng mami ni Jessa. Sabi ko, ito yung, ano tawag nung araw? Yung cartridge ba yun? Cartridge? Para siyang ano. Yung tape, yung ilalagay mong ganon. Oo, meron siyang mga. Oo, di ba may dalawang ganon yon? Oo. Edi naka-record yung kanta. Sabi ko, Boss Orly, pakinggan mo naman yung boses ng anak ko. Malay mo, magustuhan mo. Meron mga ni-record na kanta. Yung cassette. Sulat siya eh. Nagsusulat, sabi niya, pakilagay mo na lang dyan sa tray ko, mami. Mamaya, anuhin ko yan. Pakikinggan ko. Hindi ako umalis sa upuan ko. Sabi ko, Boss Orly, mamaya ka na magsulat. Pakinggan mo na ngayon. Pakinggan mo muna to. Sabi ko, hindi na ako makakabalik. Malayo ang bahay ko. Sa Quezon City kasi yung Octo Arts. Sa Binangonan Rizal pa ako nakatira. 3 oras bago makarating ako sa bahay namin. Sabi ko, minsan lang ako makaalis ng bahay. Hindi ako pinapayagan ng asawa ko. Kaya ngayon lang, makinig ka. Pakinggan mo, please. Parang awa mo na. Pinakinggan niya. Hindi pa natatapos yung kanta. Sabi kay Aster Amoyo, handa mo ang kontrata. Wow! Grabe! Naiyak si Jessa. Sabi ni Boss Orly, ba't kayo umiiyak? Dapat masaya kayo. Sabi ko, hindi mo kasi alam pinagdaanan naming mag-ina bago kami nakarating dito. Sobrang sakit, sobrang ganun. So, nalaman niya lahat yung mga pangyayari. Mas lalo siyang
naengganyo, ibabangon kita, tutulungan kita. Sa ganda ng boses mong yan. Doon ipinanganak ang Bakit Pa sa Octo Arts Film. 1996, 1997, umalagwa na ang Bakit Pa na parang bayang magiliw ng Pilipinas yan. Oo, parang siyang yung candy na it's so like sellable. Kumbaga nag-viral talaga. Lahat ng TV station gusto siyang i-guest. Lahat ng radio station, yun ang nire-request ng mga tao. Nung araw, kung gusto mong makinig sa paborito mong kanta, tawag ka, Mr. DJ. Yes. Paki-request naman tong kanta ni Jessa Saragosa. At maraming mga taong nanghusga. Lip sync lang yan, daya lang yan, bold star yan eh. Nga ganon. Yeah, I actually saw that thing too. Na parang nakakataon siya. Ang sakit-sakit. Dinaanan ko yung nag-CCR kaming mag-ina. May nag-CR, lumabas, sabi, pwe, ilusyonada. Sabing ganun. Nag-lip sync, ang kapal ng mukha, nagli-lip sync. Sabing ganun. Sabi ko dun sa babaeng yun, humanda ka. Sabi ko, balang araw, kakainin mong lahat yung mga sinabi mo, inalipusta mo kami mag-ina, humanda ka. Handyan na yung sumikat na siya ng matinding sikat talaga. Sobrang sikat. Pero bago sumikat ng todo yan, marami rin pinagdaan ng hirap at pasakit. Sobrang yan, sa mga jeep, di ba? Puro Bakit Pa. Lahat talaga. Sabi ni Venny Saturno, wala akong alam na kantang pwedeng pumatay sa My Heart Will Go On. Kasi namamayagpag si Celine Dion. Yung My Heart Will Go On, kahit anong kanta, walang makakapatay doon. Yung Kasi apoy diba, ba? meron yung mga top list something na hindi talaga matanggal sa top 1. Yes. Ngayon, biglang yung My Heart Will Go On naging number 2. Nagmayagpag ang Jessa Saragosa sa number 1. Mahigit kalahating taon, puro Bakit Pa, puro Jessa Saragosa. Bumaba si Celine Dion kasi kumbaga lumipas na. Tapos naging Jessa Saragosa hanggang dinanas namin mag-ina yung una, nagtataka ako kasi sabi ni Boss Orly, Mami, merong royalty, yung cheque. Kasi sobrang sikat yung kanta ni Jessa, meron kayong makukuhang royalty. Nung una, kinuha ko yung cheque, hindi ko muna binuksan. Nang nasa sasakyan ako, pagbukas kong ganun, ay ba't ang daming 00, 6 na 000. Tinawagan ko yung Octo Arts. Sabi ko, bakit? Akala ko 6,000. Bakit 6 na milyon kung 6 na 0? This was back then. Oh my God! Diba? 30 years ago na yan. So, tumawag ako sa Octo Arts. Sabi ko, parang nagkamali po kayo ng yung... Maraming zeros. Oo, parang dami 0. Alam ko, pag maraming 6 na 0, milyon yun. Sabi, tama po yan, Mami. Yan po yung royalty ni Jessa. At meron pa pong susunod dyan. Ay, kung ganun ba yun? Naku, yung pag-uwi namin, tuwan-tuwa kaming lahat kasi nagbunga yung paghihirap niya, yung inaapi siya, inaalipusta ng mga tao. Tapos yung nagla-live na siya, hindi ina-expect ng tao lumalabas sa lalamunan niya yung boses niya. Yes, nagulat ang buong bansang Pilipinas. Sila lang ni Freddie Aguilar, nasa record ito ng recording company sa Pilipinas. Sila lang dalawa ni Freddie Aguilar, yung anak at saka yung Bakit Pa, ang
lumabo ng milyon-milyon all over the world. Nakakalat ang Pilipino all over the world. Silang dalawa ang nandun sa top. So, pinatawag ako sa palasyo, sa Wow. White Palace, sa Malacanang. Binigyan ako ng Golden Mother Award. Oh, wow. Alam mo, sabi ko, bakit niyo ako binibigyan nito? Parang, hindi naman ako yung kumanta. Sabi niya, ikaw nag-produce ng isang Jessa Zaragoza, pride ng Pilipinas yan. Kaya dala-dala ko yung tropeyong yun. Sabi niya, lifetime yan, Golden Mother Award. So talagang, yung blessings, talagang, pag ibibigay sa'yo ni God, alam mo, ibibigay sa'yo, kahit sabihin mong, na kahit nawawalan ka na ng pag-asa, pag talagang iyo, Yeah. magiging iyo. At ang swerte din ni Jessa nung araw, ang president si Joseph Estrada, ang nag-abot sa akin yung wife niya, si Loy Estrada, nung Golden Mother Award. 1997 yun. So, nung mga panahon na yun, talagang nabago ang buhay namin. Nung dating blessing ko na dahil nakilala ko yung husband ko, mas umulan pa ng maraming blessing. Umulan talaga. Yung tipong hindi mo na alam paano mo gagastusin, yung ganun, parang ano ba? Ang dami naman ito masyado. Parang, nabili ko na lahat, ang dami pa rin. Parang hindi maubos-ubos. o pag umulan. Naubos mo na it lang, pero marami pa pours. din pumapasok. Oo, alam mo, ang ginawa ko, bumili kami ng condominium, mga sasakyan, bumili ako noon, dalawa-dalawa, cash ko lahat yan. Nilagay ko lahat sa pangalan ng anak ko. Hindi, wala akong kinuha sa kanya. Kasi gusto kong patunayan sa kanya na you deserve that. Iyo yan eh. Andyan yung tulong namin bilang magulang, pero lahat ng iyan ay iyo, anak ko. So, nung una, ayoko siya sana mag-asawa agad. Kasi biglang, namamayagpag ka pa, sikat na sikat ka, biglang mag-aasawa ka na? Sabi ko, naloloka ka na ba? Ang dami mo pang pipitasin. Ang dami pa. Kasi sa atin, kapag nag-asawa ka na, mas bumababa na yung value kasi married na. Hindi katulad sa Amerika, ganun pa rin. Pero syempre, nasa Pilipinas ka, medyo natakot ako doon. At saka sabi ko, sana wag muna. Kasi, pinapayagan naman namin kayo. Pero, bakit kailangan agad-agad? Pero talaga siguro destiny niya yon. 20 years old siya. Nag-asawa na sila ni Ding Dong. Dumaan kami doon sa galit ako syempre. Na disappoint ko kasi malaki pang Maraming opportunities pa. marami pa. Biro mo isang 45 minutes show niya is $30,000 pag lumabas kami ng bansa. Wow. Nung araw yun. That even right now, like sa panahon natin ngayon, mas 45 minutes. 45 minute show. Yung mga gano'n. Nung una, halimbawa, lumabas siya sa TV, no? Ay ko, ganun pala yung bayad. Sabi ko, isang labas? 200,000, 300,000? No? Pesos. Talagang ang daming blessings. Kaya ang daling yumaman ng mga singers, mga artista, kasi nga ganun, lalo nung araw. Pero ngayon parang nag-iba ang takbo. Nag-iba kasi ibang-iba yung noon, ibang-iba yung ngayon. So,
I'm very thankful na hindi naman siya, yung pagpili niya kay Ding Dong, hindi din isang pagkakamali. Dahil, tinan mo hanggang ngayon, sila pa rin, may anak silang maganda, matalino, very smart, at kumakanta pa rin. Patuloy yung legacy na talagang kinikilala, nire-respeto ng mga tao. Yes, totoo. Nakakatuwa. At saka I'm so proud dahil sa pagtsatsaga ko. Alam mo ba, nung araw, meron akong pamalo. Pag galimbawa, tuwing umaga yan, pinakakanta ko nung balik tayo ha, nung kabataan niya, nung 12 years old. Araw-araw, pinagvo-vocalize ko yan. Minsan, pagka mataas, ginagawa niya, binababa niya, nagagalit ako. Pakawalan mo yung boses na yan. Oo, huwag pigilan. Huwag mong pigilin. So, kaya minsan, pero hindi ko man pinapalo, pinapakita ko lang. Doon siya talagang, kailangan ilabas niya talaga yung boses niya. So, nakakatuwa kasi ngayon, isipin mo, yung akong noon, siya na ngayon sa anak niya. Although, Yes, kay Jada. sorry, may tumawag. Although marami pa rin siyang concert. Meron siyang concert, meron sila sa Winnipeg, Canada this coming September. At meron si Ding Dong Show, malaking concert ito ng original Prince of Pop ngayong July 19 sa Soler. Sana makapanood kayo niyan. Bilisan nyo at marami pang magagandang spot para makuha nyo yung magagandang spot para makapanood kayo ng mas maganda. So, ayan, guest ni Ding Dong si Jessa at si Jada sa concert na yan. Bago sila pumunta ng Canada. Marami pa rin silang tour. Nagtutour pa rin sila hanggang ngayon. So, You know, like, looking at you, and, di ba, like, nasak nga ako kasi kakasimula pa lang ng interview. Bigla, I was really trying to hold it in kasi, di ba, kakasimula pa lang, pero hindi ko talaga mapigilan. Napunta na, alam mo, wala ang kwento mo. merong kasabihan sa Chinese, mas maganda mauna sa'yo ang paghihirap at kabiguan sa huli yung victory. Kasi minsan, ang nangyayari sa tao, nauuna muna yung victorious days. Sa bandang huli ng buhay nila, doon nababago, namamatay sila nung naghihirap, nagiging miserable. At least ngayon, masasabi mo na hindi, yung pinalaki ni Mike na bata, nagbibigay ng karangalan hindi lang sa pamilya, sa magulang, at sa buong bansa ng Pilipinas. Sobrang nakaka-proud talaga. Bakit ako naiiyak nung part na sinasabi mo? Guys, kung hindi niyo nakita kasi yung first part ng interview, like, maiintindihan niyo kung bakit ganito na lang. Thank you. Kaya yung iba nagtataka. Sabi, bakit? Buti ka pa, nanay ka ng artista, sikat na sikat yung anak mo, pero hindi ka mayabang. Hindi ka yung pa-effect-effect. Yeah. Tsaka hindi ka yung tipong, kasi hindi naman lahat, pero merong mga ibang tao na hindi mo sila ma-reach yung mataas. Oo, parang ang taas-asa ng lipad nila, hindi na sila makalingon sa pinanggalingan. Meron akong mga kasabayan, mga mami. Syempre, mga mami ng artista, minsan, nagsasama-sama kami, lalo kung may mga show. Minsan, tatabihan ko yung mami ni ganito. Ang tabang-tabang, ang cold-cold sa akin. Sabi ko, uy, kumusta ka na? Minsan, labas naman tayo.
gusto kong makipagkaibigan sa kanila, pero ano sila, yung parang tingin nila parang hindi Hindi ka nila ka-level. kasi yun, mga naka Louis Vuitton, naka Hermes, naka lahat. Ako, kahit padali mo lang ako ng paper bag o kaya yung Seafood City, minsan nga lumalabas ako, punta kami ng mall. Yung Seafood City na supot, doon ko nilalagay yung mga pinamili ko. Sabi nga nung mga anak ko, ma, ano ba naman yan? Baka naman, wala sa akin. Okay lang ako doon. Hindi yung parang, kailangan maganda yung dala ko, yung ganon. Sa totoo lang, eto yung pinakamaganda kong bag. Eto lang, hindi ako nagbabag nung may nirigalo sa akin, mga Gucci, yung mga ganyan. Andun. Yeah. Been there, done that. Nung bata pa ako, pwede. Pero ngayon, mas umidad ako, hindi na yung mga ganyang material things yung mas ina-after ko. Ang sa akin, peace of mind, yung health, yung masaya ang pamilya, Yeah, yes. at saka lahat nagkakasundo-sundo. Yun yung pinaka treasure ko sa buhay ko at yung mga apo namin. Yeah. So, ang laking bagay nung marunong kang tumingin, lumingon, iapak ang mga paa sa lupa, huwag maging mayabang kasi pwedeng bawiin ng Diyos yan sa'yo anytime. Totoo. Kaya dapat laging humble. You know what, like listening to, I'm sure there's a lot more about your story, but with the things that you share to us ngayon, mas na-appreciate kita. Kasi yung parang, Thank especially you. with the story, bakit iyak tawa tayo dito? Kasi di ba guys, like if you listen ang story, especially ang story ni Jessa Zaragoza, like with her existence dito sa mundo, na-appreciate ko yung sinasabi ng husband mo na, di ba, like, guys met, kayo nagpalaki sa kanya, and with everything that happened, dyan kayo para sa kanya, and look at how much honor and pride Jessa Zaragoza has brought to us sa mga Pilipino sa buong mundo. And you are her mom. And grabe ang pinagdaanan mo, pero pinaguyod mo talaga siya. So, salamat talaga in behalf of all the Filipinos in the world. Thank you talaga, Miss Eileen. Thank you din sa inyo. At saka alam mo, ang sarap nung pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo, hindi yung puro maganda lang yung isi-share mo. Kailangan pag nag-share ka, galing sa puso mo kung ano yung totoong nangyari sa buhay mo. Ay, Yeah. naku. Ako, kayang-kaya kong ikwento kahit kanino yung pinagdaanan naming hirap. Ganito na lang. If your husband is watching right now, what would you tell him? Say it again, excuse me? If your husband Mike, Dr. Mike, is watching right now, give him a message. Uy, birthday na niya ngayong sa July 11. Yeah. Thank you, Grace. To my husband, thank you so much for everything. You are the wing beneath my wings. Talagang, kung wala siya, ewan ko, baka nasa sementeryo na yata ako. Kasi noong araw, gusto ko na wakasan yung buhay ko. Walang maganda Nagsimula sa lahat ng pangit. Imagine mo, 14 years old ka, manganganak ka. Kaya yung iba nagtataka, parang bata pa ng mami mo. Yung panganay ko is 48 years old na. Jessa is 44. So, I'm turning 64 this September. Medyo, minsan parang, ay, nakakatawa pa. Eto ha, isi-share ko lang, habol. No,
nung nakilala ko yung asawa ko, nung una, ah, hindi ko inisip agad na ito na siguro yung Mr. Right ko. Yung the one mo. Yung the one in a million. Imaginein mo, ang natagpuan ko, talagang hindi lang may milyon. Ang natagpuan ko, yung mayaman yung puso sa kabutihan. Ang bait niya, ang honest niya, and talagang tinutuon niya ako, pinakasalan niya ako. Alam mo ba, 3 beses na kaming kinasal. Oh my God! 3 beses na. Nung una, sabi niya wala tayong pera, sa judge lang. Tapos, pangalawa, sa simbahan. Pangatlo, dito sa Amerika, sabi niya, I want to marry you again. Kaya noong 2019, nagpakasal ulit kami sa Las Vegas. In-enjoy naman namin yung buhay dito sa Vegas na talaga dito naman tayo ikasal. Yung mga anak namin, yung mga apo namin, sila yung ring bearer, flower girl. Yung talagang kami-kami lang, buong pamilya, ang saya-saya. Nakakatuwa. And maraming akong dapat ipagpasalamat sa kanya. Alam niya na yon and alam na ni God yun kung ano-ano pa yon. Ang wish ko lang sa husband ko, maging healthy, mabuhay ng mahaba, magkasama kami till death do us part. So, ayun. Hindi ko But ganito na lang, sa mga nandito, nanonood ngayon, kung sino yung nakapanood talaga from the very start, comment 1 sa comment section. Sino ang tumapos ng storya? No, yeah, like kasi parang hindi nila maintindihan kasi bakit tayo nag-iiyakan. Kasi like if you watch the whole thing, you will really understand how special this interview is. Kasi I don't think, correct me if I'm wrong, Miss Eileen, I don't think we have talked about this anywhere else other than here on Point That Story. Yes. Dito ko lang talagang binuo itong story to. Minsan nagkukwento ko, out of the blue, konti lang. Pero dito sa Clean Catch, ni-reserve ko lahat-lahat for you. Thank you. It's such an honor. Thank you talaga. And grabe, hindi ko kinaya. Yung unang tanong pa lang, Yun agad. bumigay talaga ako. Kasi nga, di ba, nabansagan ako na iyakin. Pero that part, hindi ko talaga kinaya. Oh my goodness. Thank you. Thank you for like sharing it here sa Think That Voice. And You're welcome. like I said, you should be very, very proud of yourself. Kasi sa lahat ng pinagdaanan mo, tinaguyod mo ang pamilya mo, and yung legacy ba, like it carried all throughout ako mo. And I'm sure a lot of people have told you this na you should be very, very proud of yourself. Grabe. Kaya, alam mo, pagising ko sa umaga, palagi ako nakasmile. And I'm so thankful and so grateful. Palaging thank you, dear God, for all the blessings. I guess we could end this interview. Kasi like I think you know this already sa mga nanonood ng Clean Catch Voice talaga. Like I always start with, hi, my name is Jenny, this is my voice, Clean Catch Voice. So please, Miss Eileen, do me the honor. So ang gawin mo, hi, my name is Miss Eileen, this is my voice. Tapos you can say whatever you want to say about yourself. Parang siya, parang pang-closing ng interview na to. Paano ulit? Teka lang. Hi, my name is... Miss Ay. Yeah, and then you can, this is my voice. Kasi yung Clean Catch Voice kasi, Oh, this is... you can use your voice. Mm-hmm. Game? Yung game. Okay, game. Game.
Hi, this is Miss Eileen, the proud mother of Jessa Zaragoza, and this is my voice. Yay! That says it all right here. Thank you talaga. Thank you for allowing me and giving me this opportunity. It's an honor that I don't know why dito lang sa'yo ibinigay ko yung buong story ko. oh. Ayaw ba? Ayoko na umiyak. Naiyak tuloy ako sobra. And Thank you. Nakakaiyak Sa- kasi. sa inyong It lahat, was hard. I know it was hard for you to open it up. Kasi parang very tragic kasi yung nangyari. But look at the product, di ba? mm-mm. Oh my gosh. Tsaka pag inisip mo, ikaw may anak ka na rin, although wala kang anak na babae, pero yung 14 years old, 15 years old, sasagupa sa napakatinding tragedy sa buhay, gugustuhin mo talaga matunaw, mawala na sa mundong ito, pero sabi ko, lalaban ako, babangon ako. And You binigay ni God sa akin ang makakasama ko habang buhay. Everything fell into place. Yung parang siguro, I guess you could, parang ang takeaway sa story ng buhay mo is parang at first, nung hindi nyo makita yung ultimate plan ng Diyos para sa inyo. Kasi at the very present time, parang ang sama-sama, parang there's no sense to live anymore. Kasi parang ang... Yeah, lahat ng kabiguan sumalubong talaga sa akin. Imaginein mo lang ito, Jen. Bukod dyan sa nangyari sa akin, bata pa lang ako, may pain na ako sa heart ko. Kasi pag bata ka, tinutukso kang ampon, putok sa buho, wala kang tunay na magulang, talagang masakit yun para sa bata. Pag sinabing ampun ka, ang sakit-sakit nun. Kaya nung dumating ako dito sa Amerika, alam mo, ang ginawa ko, nag-DNA test ako. Kasi gusto ko malaman, sino ba yung tatay ko? Although hanggang ngayon hindi ko nakilala. Pero sa DNA test, doon ko nalaman kung sino siya. Wait, you found him? Yes, pero wala na siya. Namatay siya sa Spain. My dad is Spanish, my mom is a Filipina. Yung totoong nanay at tatay ko, ha. Next, yun naman ang pagkukwentuhan natin. Oo, diba pa? Sandali. Paano ako naging tao? Oh my gosh. Guys, do you wanna do a part 2 of this? Mag-comment kayo kung gusto nyo ng part 2. Yeah, kung gusto niyo pa ng part 2, next time ulit. Gusto nyo, i-comment nyo guys sa comment section. Gusto nyo ng part 2 nito, ng interview kay Eileen? Kaya pala lahat ng i-produce ko at ilabas ko, puro mga mistisa. Sabi ko, tuloy yung asawa ko, pure Chinese eh. Sabi ba naman sa akin, sigurado ka akin yan? Uy, ang dami nala mag-part 2 daw tayo. Yeah, mag-part 2 tayo. I-schedule natin kailan ba ang part 2. Sige, mag-part 2 tayo. Tapos isesend ko sa'yo lahat ng mga pictures ng mga anak ko para makita din nila kung sino-sino ang mga kapatid ni Jessa Zaragoza. Oh, wow! Sige, i-set up natin guys kasi I think it's been like almost 2 hours and I don't want to keep her too long. And yeah, pag-adjunct ako sa schedule mo. Yeah, sige. Pag-usapan natin yan kung kailan natin gagawin para yung iba makita nila na ay, ito pala yung kapatid. Hindi nila akalain, oy, kapatid pala yan ni Jessa kasi nakikita nyo din sila sa television. Yeah, and they're also here, I believe they're also here on TikTok, right? Yeah, yung iba nandito din sa TikTok. Alright, my goodness. Ah! Oh, wow. Thank you so much for inviting me over. It's an honor na talagang ininbita mo ko. Sobrang excited ako. Although kanina na-late tayo ng konti kasi yung anak ko talaga kanina, sorry talaga. No. Ma, we need to go. O sige guys, i-announce ko na lang yung part 2 kasi I have to know ang schedule muna ni Miss Aileen. Kasi with me Yes. naman kasi I'm there
flexible when it comes to the interview. But so far, my goodness, hindi namin kinaya talaga. You are such, ano ka talaga, you are a definition talaga of the, like inspiring woman talaga. Sabi ng husband ko, I'm a fighter. Yeah, you are. Oh my gosh. Alright, so i-announce ko yung part 2. Okay, thank you so much. This is Miss Eileen and this is my voice. I know. Thank you so much sa mga nanood, sa nag-engage sa comment section. Thank you. We'll see you guys next time. Thank you, Miss Eileen. Bye, God bless. We'll see you guys later. Bye, guys.